ng Bulkang Mayon, pero di dapat maging kampante ayon sa PVOX. Baka raw kasi nag-iipon lang ito ng lakas bago sumabog. Mula sa Albay, umaaksyon ng live si June Loyola. June. Rafi, Cherry, pansamantalang tahimik ang Bulkang Mayon. Pero ayon sa PVOX, delikado ito dahil posibleng nag-ipon na lakas ang bulkan. Nanatili pa rin sa Alert Level 3 ang bulkan. Sa nakalipas na magdamag, nakapagtala pa rin ang PVOX ng 18 rockfall events o yung pagguho ng mga lava fragments mula sa crater at 3 volcanic earthquakes o yung pagyanig sa paligid ng bulkan. Pero isa pa sa kinababahala ng PVOX ay yung bagong lava dome na nabuo sa crater ng bulkan. Ito yung namumuong maiinit na bato at tumigas na lava na hindi nga bumagsak. May taas kasi itong katumbas ng halos 41 palapag na gusali. Pwede itong gumuho at kumalat kapag nagkaroon ng malakas na pagsabog. May bilis itong 100 km per hour at ang init ay tinatayang hanggang 1,200 degrees Celsius. Kung sakaling ang mangyari ito, Rafi, Cherry, ay tutumbukin ito yung Southeast Quadrant na malapit nga sa mga bayan ng Santo Domingo, Daraga, Camalig at Legazpi. Kaya naman patuloy ang pagmomonitor na gagawin ng PVOX hinggil dito. Pero ang pinakamainam daw na dapat gawin ng mga residente para nga maiwasan ang trahedya ay ang pagdayo sa bulkan, lalo na doon sa itinalaga nilang danger zone at panatili sa mga evacuation center. Narito ang pahayag ni Ed Laguerta, resident volcanologist ng PVOX. Kung pumutok, halimbawa any side dito at may chunk na bumagsak, ang result noon ay collapse type pyroclastic flow. Rafi, Cherry, sa ngayon nasa mahigit 11,000 pamilya ang nanatili na sa mga evacuation center pero posible pang lumobo ito kapag nga naitaas na sa Alert Level 4 itong Bulkang Mayon. Rafi, Cherry. Maraming salamat, June Loyola, nag-uulat ng live. Maliban sa siksikan at kawalan ng pagkain, problema rin ng mga mag-asawang evacuee ang kawalan ng privacy. Ang ilan, hindi na makakapigil kaya sa evacuation area na naglalambingan. Ang iba tuloy, abay nagreklamo na. Kaya ang lokal na pamahalaan may naisip na solusyon. Yan ang Lovers Package. Dito bibigyan ng access card ang mag-asawa sa mga accredited nilang hotel. Libre silang mag-check-in sa loob ng 3 oras. Tama, kaya mag-asawa. Mag-asawa, exactly. diba? Magpakita ng marriage contract. Ayan. Very good. Nagsimula na ang briefing ng Senado sa draft ng Bangsamoro Basic Law. Dumalo rito ang mga miyembro ng Committee on Local Government at Committee on Peace, Unification and Reconciliation. Layo nitong mas maunawaan ng mga senador ang batas para malaman kung dapat nga ba itong ipasa o hindi. Kasama sa nakapaloob sa Bangsamoro Basic Law ang pagbuo ng isang Bangsamoro Government kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa New York City na si Pangulong Aquino para dumalo sa United Nations Climate Change Summit. Dito magbibigay ng speech si Pinoy sa harap ng iba pang world leaders. Bibigyan din daw niya ang pagkakaisa para masugpo ang climate change at ang masamang epekto nito sa mga developing countries kagaya ng Pilipinas. Bago ito, tinapos si Pangulong Aquino ang pagbisita sa Massachusetts sa pagbibigay ng talumpate sa Kennedy School of Government sa Harvard University. Sa open forum, isang Chinese student ang nagtanong kung bakit nga ba daw nagmamatigas ang Pilipinas kontra sa China. Sinagot naman ito ni Pinoy na dinidepensahan lang niya ang ating karapatan. Mahigit 3 dekada na mula nang mapatay ang ama ni Pangulong Aquino na si Ninoy. Pero ngayon lang niya inamin na minsan din niyang naisip na maghiganti sa pamilya Marcos. Ang kwento ni Pinoy, nasa Boston siya nang mangyari ito. Hindi raw niya malilimutan ang mukha ng reporter habang inuulat nito ang sinapit ng kanyang ama. Halos mawala raw siya sa sarili nang mabalitaan ito. Tanging naiisip lang daw niya noon ay ang makapaghiganti. This most unexpected news was such a shock that I lost all sensation. As the only son, I felt an overwhelming urge to exact an eye for an eye. In those moments, all I wanted to do to Mr. Marcos and his camp was to do unto him as he had done unto us. May formal ng kaso sa Ombudsman si PNP Director General Alan Purisima.
Indirect bribery, graft at plunder ang sinampa kay Purisima ng grupong Coalition of Filipino Consumers. Sentro ng reklamo ang hindi niya paghahain ng salin at ng umano'y magarbo niyang pamumuhay. Ayon sa PNP, handa naman ang kanilang pinuno na sagutin ang mga aligasyon. Maging si Vice President Jejo Marbina ay handa raw na magpa-lifestyle check. Base kasi sa mga report, lumobo ng halos 50 milyong piso ang yaman nila sa loob ng 2 dekada. Pero ang giit ng Vice-Presidente, walang tinatago ang kanilang pamilya. Anytime. Tanong mo naman, para ba namang meron kaming itinatago, ikaw naman. No? Wala nang magiging bago doon. Kasi yun mga bintang na pinagdaanan ko anong ako mayor. Dito na tayo sa segment kung saan matututo ka na may premyo ka pa. Itong aksyon sa kalsada o ASK. Nasa hot seat ngayon si PNP Director General Alan Purisima dahil sa magarbong pamumuhay raw ng general. Ang tanong, kilala kaya siya ng taong bayan? Yan ang inaksyonan ni Laila Chicadora. Welcome to Barangka Street sa Mandaluyong City. Dito tayo mag-ask o aksyon sa kalsada. Ito ang ipapahula nating litrato. Ilala kaya nila kung sino to? Tanungin natin itong mga kababayan natin kung updated sila sa balita. Good morning po! Kilala niyo po ba to? Mahihiyain ng mga ate ko. Ito lang po, tingnan niyo lang po muna yung picture. Hindi po to sumba. Ayan po. Kilala niyo po? Hindi ko po kilala. Hindi niya kilala. Hindi mo tatay to ha? Hindi niya tatay. Hindi. Kilala niyo po siya? Hindi po. Kayo sir, baka kilala niyo. Hindi niyo pa nakakainuman si sir ha? Hindi ba? Okay, dito tayo. Baka sakali. Ay boss, kilala mo to? Ha? Baka kilala niyo lang po to. Sino to? PNP Chief Alan Purisima po. Ano pong nangyari kay PNP Chief? Lifestyle check po. At saka ano po, kasi di ba maraming pulis ngayon ang... Nasasampot sa tuloy. Ayun! Dahil dyan, nanalo ka ng computer! Joke lang, sorry ah. Nanalo ka ng libreng internet. Okay lang ba, kabayan? Gusto mo magdamag ka rito, okay lang. 2 hours? Ako na magbabayad ng 2 hours niya. Pati ikaw, 1 oras mo, 2 oras mo, at ikaw, kahit dito ka na matulog. Joke lang. O, paano? Ganun lang kasimple yun. Basta kilala nyo kung sino ang nasa litrato, ang mga issue sa likod ng litrato, winner na winner ka dito sa Aksyon sa Kalsada. Congrats! O, i-friend mo na ako sa Facebook. Dali. Samantala mga kapatid, may bagong sama na naman ang panahon na binabantayan ng pag-asa. Papasok kaya ito sa ating bansa? Alamin natin mula kay Marga Vargas ng Aksyon Weather Center. Hi Marga! Hi Cherry, ito nga yung patuloy nating minomonitor dito sa labas ng ating bansa. Itong sama ng panahon na ito ay isa nang tropical depression. Pero ayon sa pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility kasi yung track na kanyang tatahakin pakurba. Pero yung mga magpapaulan naman sa atin, nitong mga susunod pang araw ay tinatawag nga nating habagat. Pero mas malakas lamang siya dito sa may extreme northern Luzon area. Kung makakaranas man tayo ng mga ulan, ito yung mga ulan pa rin na dala nga ng tinatawag nating thunderstorm. Samantala, ito naman isang trivia, magiging mas mahaba na nga ang ating gabi ngayong Burr months na. Senyales daw ito na nalalapit na ang mas malamig pang panahon. Mararanasan natin yan pagkatapos ng tinatawag natin na autumnal equinox ngayong araw. Mula dito sa Action Weather Center, balik sa inyo. Salamat Marga! Ayan po mga kapatid, mukhang mas mapapasarap daw ang tulog natin dahil mas mahaba na ang gabi. Ng konti. Pero ano nga ba itong autumnal equinox na sinasabi? Ang sagot sa ating kwentano. Ngayong araw, mararanasan natin ang autumnal equinox. Ang ibig sabihin, magiging halos pantay na ang haba ng araw at ng gabi sa buong mundo. Senyales yan na malapit ng mag-winter o makakaranas na tayo ng mas malamig na panahon. Nagmula ang salitang equinox sa mga Latin na salitang equus na ang ibig sabihin ay equal at nox na ang ibig sabihin naman ay night. Pero pagkatapos nito, makakaranas naman ng mas mahahabang gabi ang mga bansa na nasa Northern Hemisphere, kasama na dyan ang Pilipinas. Sa paggalaw kasi ng araw at ng mundo, pepwesto ang araw sa Southern Hemisphere, dahilan para mas kakaunting sinag ang matanggap ng mga bansa na nasa Northern Hemisphere.
Ang ibig sabihin, mas maiikling araw na ang mararanasan natin at mas mahaba naman ang gabi. Ang tawag dyan, winter o December solstice. Partner, ang baho. Hindi ikaw, ha? Hindi ikaw. Yan ang reklamo ng mga residente sa Balanday, Valenzuela. Matapos kasi tamaan ng fish kill ang mga isda, mga fish pan doon. Pero maliban sa masangsang na amoy, problema din daw ng mga residente doon ang kanilang kalusugan at ang nagmahal na presyo ng mga isda. Para sa update, umaaksyon live si JV Arsena. JV, kamusta na dyan ngayon? Rafi Cherry, pinagsamang mataas na content ng ammonia at mababang oxygen level sa naghalong basura at industrial waste. Ito ang lumabas na resulta sa investigasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay sa nangyaring fish kill dito sa Malanday, Valenzuela. Dulot daw ito ng maruming lupa sa ilalim ng tubig at basura mula sa mga pabrika. Dahil sa matinding buhos ng ulan itong mga nagdaang araw, humalo sa tubig at dumi. Hindi bababa sa 10 ektarya ng mga palaisdaan ang naapektuhan. Pawang mga tilapia, bangus at plapla rin ang mga namatay na uri ng isda. Dahil dyan, nagtaas ang presyo ng mga ito. Ang tilapia na dati ay 40 to 50 pesos kada kilo, ngayon 70 pesos na. Ang bangus na 100 piso per kilo, ngayon 140 pesos na. Habang ang 80 pesos kada kilo ng plapla, nasa 100 piso na ngayon. Siniguro naman ng BFAR na nakahanda silang tulungan ang mga apektadong may-ari ng fish pen. Nakatakda silang magbigay ng mga bagong semilya sa mga may-ari ng palaisdaan para mabawi ang lugi. Kinausap din nila ang mga residente na kailangang linisin ang buong palaisdaan at alisin ang lahat ng mga namatay na isda para hindi na maulit ang fish kill. Aabutin ng 3 hanggang 4 na buwan bago muling makapagpalaki ng isda ang mga apektadong residente. Rafi Cherry, hanggang sa ngayon ay tuloy pa rin ang clean-up operation sa mga apektadong palaisdaan. Amoy na amoy pa rin kasi ang masangsang na amoy dito. Posibleng matatagalan pa raw yan, kaya ang mga taga City Health Office nag-ikot na para alamin ang kondisyon ng mga residente. Nagbabala rin ang BFAR sa mga residente na mag-ingat sa mga isda na posibleng tinamaan ng fish kill. Rafi Cherry. Maraming salamat, JV Arsena. Itong abangan ngayong hapon sa sports. Gilas, Pilipinas at India maghaharap na mamaya sa Asian Games. Yan ang mga susunod na aksyon sa tanghali. It took Gary David years to prove himself, but he never gave up. He chased his dreams. He did his best. He believed in himself. And he became a champion. You could be just like Gary, with determination, with hard work, with courage, with hope, and with Milo, building champions for 50 years. Naisakatuparan ng unang Asian Games noong 1951 na ginanap sa New Delhi, India. Binuo ito ng 11 bansa, kasama ang Pilipinas. 57 events mula sa 8 sports and disciplines ang pinaglabanan. Ngayon, ika-17 edisyon ng ASIAD. 45 bansa na ang magko-compete para sa 439 events mula sa 36 sports and disciplines. Panoorin ang ating mga pambato simula September 19. Tuloy ang laban, Pilipinas! Mga kapatid, mamaya ng unang laban ng Gilas para sa Asian Games. Ang player na si Marcus Doutit, ramdam na raw ang pressure matapos palitan si Andre Blatch. Nasa gitna ng aksyon mula South Korea si Chiki Roa Puno. Busy man ang Gilas sa pag-ensayo si Incheon Asian Games, nakahanap pa rin sila ng oras para suportahan ang Pinay swimmer na si Jasmine Alcalde sa 100-meter freestyle. Bigo na makapasok sa finals pero natuwa pa rin siya sa suporta. I was really touched. They were nice enough to come and watch me swim, and thank you so much. Ang Gilas naman sunod na nag-focus sa outside shooting at 5-on-5 drills sa practice. Aminado si Coach Chot, kulang ang 6 nilang practice session. I think we have to be prepared for the fact that our offense isn't going to be as smooth as we'd like it to be. And hopefully we could make up for that deficiency in our defense.
Batid ni Marcos Dautit ang matinding pressure sa biglang pagpalit kay Andre Blatch. You know, it just comes with the territory, it comes with the job, so I really, pay no mind to it. Pero hindi rin siya nag-iilusyon sa kanyang kahandaan. My readiness is about a 6 right now, but I'm quite sure when the jump ball starts and, the game gets on, I'm quite sure it'll go up pretty quickly. All the while, akala namin si Andre ang ating player, but it is what it is. So we have to make do with what we have. Ang maganda sa sitwasyon natin, itong team na to, lalong nadidiin, lalong tumatapa. Umaaksyon mula sa Incheon, Korea, Chikiro Wapuno, News 5. Mapapanood live ang laban ng Gilas kontra India mamayang 1:00 ng hapon dito sa TV5. Kaya tutok na mga kapatid. At para ihatid naman ang mainit na showbiz news, narito ulit si Marga Vargas para sa Celebrity Action. Malapit nyo nang mapanood ang second season ng Amazing Race Philippines. Kalahok dito ang 11 tandem na nagmula pa sa iba't ibang profesyon. Merong chef, may mag-ama at meron ding world champions. Mapapanood nyo na ang season 2 ng Amazing Race Philippines simula October 6, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 ng gabi at alas 9 naman ng gabi tuwing Sabado at Linggo. O ito naman, nag-trend worldwide ang My Tag Boyfriend matapos ang pilot episode dito sa TV5 kagabi. Mainit na sinuportahan ng netizens ang tambalan ni Jasmine Curtis Smith at Sam Concepcion sa Wattpad hit. Nag-trend ang mga hashtag na Tag My Crush at Wattpad Stories. Ang kwento ay tungkol sa karakter ni Jasmine na nagkamali na matag bilang boyfriend ang heartthrob na si Kaiser na ginagampanan naman ni Sam Concepcion. Mapapanood ang My Tag Boyfriend Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng aksyon prime time. At yan ang mga chika ko for this Tuesday. See you tomorrow mga kapatid. Back to you, Rafi and Cherry. Ito pa, public service. Ilang gamit na naiwan sa taxi ang sinurrender sa wanted sa radyo. Kung sino po sa inyo ang mga nawala ng gamit na yan na nababasa niyo po sa inyong TV screens, maaari niyo pong puntahan dito sa TV5 sa Reliance Office para i-claim ang mga ito. Yan po ang aksyon sa ating bansa. Ngayong tanghali, ika-23 ng Setyembre, ako po si Rafi Tulfo. Hanggang bukas, mga kapatid, hayaan niyo po kami na muling saluhan ang inyong tanghalian ng maaksyong balitaan. Ako si Cherry Mercado. Saan man, kailan mga kapatid, higit sa balita, aksyon!